So good morning sa inyong lahat. Sa mga Usmenian, good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras nyo man pinanonood ang video na to, okay? So, ayos lang yon. Importante, panoorin nyo siya at unawain para na sa ganun, masundan nyo yung nilalaman ng ating module, okay? So, tatalakayin ko sa module natin o sa hapong ito ay yung mga paksain lang na medyo mahirap dun sa part ng module natin. Kasi bago yan, bagong aralin dahil nung nakaraan, di ba, ang tinalakay ninyo sa AP7 ay yung tungkol sa kasaysayan ng Asya. Ngayon naman, tatalakayin natin sa AP8 ay kasaysayan naman ng daigdig. So bago natin aralin o pag-aralan kung ano ang kasaysayan ng daigdig, atin munang talakayin yung isang pinaka-importanting bagay. Sangay ng agham na naglalarawan ng pag-aaral ng daigdig. Okay, so allow me to present my screen muna. Hey, so sa nakikita ninyo, meron tayong background ng mapa ng daigdig, no? So ito yung iba't ibang kontinente. Nandito ang South America. Ito naman ang North America, bahaging to. Dito, ito yung maliit na yellow ay Australia. And itong magandang ano to ay Africa. And then itong may green ay China, yung bandang taas. At saka itong maliliit na po na to ay Europe. Okay? So, ang tatalakayin natin sa hapong ito o sa umagang ito ay may kinalaman sa heograpiya ng daigdig. So, ano nga ba ang heograpiya ng daigdig? O ano nga ba ang ibig sabihin ng heograpiya? At ano ang kaugnayan nito sa pag-aaral natin ng kasaysayan ng daigdig? So, tingnan muna natin yung kahulugan niya. So, para higit na mas maunawaan, hinati siya sa dalawa. So, dahil masyadong malawak ang araling ito, so hinati siya, nagkaroon ng tema ng heograpiya at saklaw ng heograpiya. Kumbaga, ito yung dalawang focus ng heograpiya, yung tema at saklaw. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng heograpiya? Okay, punta muna tayo sa kahulugan. So, ano ba ang kahulugan? Sabi dyan, ang heograpiya, ito ay tumutukoy sa salitang Greek na geo at graphein. Geo na nangangahulugan ng mundo at graphein naman ay paglalarawan. Sa madaling salita, ang heograpiya ay tumutukoy sa paglalarawan ng mundo. So, ibig sabihin, ng heograpiya pala ay paglalarawan ng daigdig. So, tandaan nyo palagi, galing ito sa salitang Greek na geo at graphein. Geo means mundo at graphein naman means paglalarawan. So, pag naglalarawan ka, nagde-describe ka, di ba? So, gumagamit ka ng mga senses, 5 senses na ng ating mga senses. Okay? So ito rin ay, ang heograpiya pala ay isang sangay rin ng agham na kung saan nakatuon sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng mundo. So pag nag-aaral tayo ng katangiang pisikal, syempre, ang tinitingnan muna natin ay kung ano yung una nating nakikita. So yun ang sinasabi natin katangiang pisikal. So ibig sabihin, ang heograpiya nakatuon lamang o nakatuon siya dun sa mga katangiang pisikal ng ating mundo. So ano-ano nga ba yung mga tema ng heograpiya? Para masigit nating mapag-aralan, ano ba yung mga focus ng heograpiya? Ano ba yung pinag-aaralan niya? Okay? So sabi rito, meron tayong 5 tema. Nandiyan ang lokasyon, lugar, rehiyon, paggalaw, at interaksyon ng tao at kapaligiran. So unahin natin ang lokasyon. Ang salitang lokasyon ay ginagamit upang makilala
o makita natin ang isang punto o isang lugar sa ibabaw ng mundo. So, para malaman natin ang eksaktong kinaroroonan ng isang lugar, yun ang ibig sabihin ng lokasyon. Yung kinaroroonan ng isang punto o ng isang lugar. Ang lokasyon ay, sa pagkuha ng lokasyon ay laging dalawa o dalawa ang uri ng lokasyon. So una, meron tayong absolute na lokasyon, and pangalawa, meron tayong relatibong lokasyon. So ano ba ang ibig sabihin ng absolute at relatibo? Ano ang pagkakaiba nila? Tingnan natin. Ang absolute o tiyak na lokasyon ay pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar sa pamamagitan ng longitude at latitude o paggamit ng sistemang grid. Ibig sabihin pala, pag sinabi mong absolute, nagbibigay ka ng eksaktong lokasyon ng isang lugar. Meaning, sa ano natin ngayon, sa panahon natin, sa sarili nating pamumuhay, no, para masabi natin yung tiyak na lokasyon o absolute na lokasyon, ito yung exact address mo. Halimbawa, ako, nakatira ako dito sa Block 4, Lot 24, Margarita Homes, Binyan, Laguna. So yun ang aking tiyak o absolute na lokasyon. So pag nagbibigay tayo ng lokasyon, ng absolute location, yun yung eksaktong address. Halimbawa sa seryo naman, walang ibang paaralan tayong makikita kung na matatagpuan sa Del Monte Avenue, corner, Araneta Avenue, Masambong, Quezon City. So, yun ang kanyang tiyak absolute na lokasyon. Okay? Ngayon, ano naman yung relatibong lokasyon? Pag sinabi nating relatibong lokasyon, ito naman yung matutukoy mo ang isang lugar o kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng mga nakapaligid na hangganang lupain o maging mga katabigan sa paligid nito. Okay? Maidagdag ko pala dun sa absolute na lokasyon. Sabi dito, di ba, kung halimbawa naman sa mapa kayo titingin, no, may gamit kayong mapa, gumagamit tayo ng mga degree ng longitude at latitude para makita natin yung exact address ng isang lugar. So, di ba, pag tiningnan nyo yung mapa nyo, meron diyang mga imaginary lines na longitude, yung linyang patayo, latitude naman, yung linyang pahiga. Tingnan nyo, may mga degree yan. Okay? So, may mga degree ang bawat guhit. Titingnan nyo doon, gamit yung mga degree na yon ng longitude at latitude, makikita natin ang kanyang exact location. Samantalang, ang relatibong lokasyon naman, makikita natin ang isang lugar sa pamamagitan ng mga bagay o mga anyong lupa at anyong tubig na nakapalibot dito. Kung i-apply natin sa ating sariling buhay naman, halimbawa, binigay mo na yung address, pero siyempre, mahirap matukoy minsan ng mga number ng bahay kasi yung ibang bahay hindi mo naman makikita yung number, di ba? Hindi mo masyadong, kasi dinidikit lang yun eh. Parang papel lang, dinidikit lang sa pinto or sa gate, no? So, hindi mo masyadong makita yung number ng bahay. Pag ganun, ibinibigay natin naman yung relatibong lokasyon. Ano naman yung relatibo? Halimbawa, pag malalaman mo po na malapit ka na sa bahay namin kapag nakakita ka na ng tindahan. Tindahan Nino, tindahan ni Aling Mading. Okay? So, yun. Pag nakita mo na yung tindahan ni Aling Mading, sasabihin mong ganun, pangalawang bahay po mula sa tindahan ay aming bahay na. So, ganun. Halimbawa naman, sa seryo, kung titingnan mo ang relatibong lokasyon niya, sa bahaging kaliwa, kung ikaw po ay nasa Del Monte Avenue, meron doong Save More. Okay? Kung ikaw naman ay nandun sa bahagi ng Araneta, sa harap po ng building namin, merong Ardex pang makikita. So, yun yung tinatawag nating relatibong lokasyon. Ngayon, ang relatibong lokasyon ay lagi dalawa. Sabi ko nga kanina, anyong tubig at anyong lupa. So, ang anyong tubig, tinatawag natin yung insular. Okay? Samantalang, yung anyong lupa naman o mga bagay na nakapaligid sa kanya
ay tinatawag na vicinal. Okay? So, malinaw yon. So, laging dalawang uri ang pagtukoy ng lokasyon. Una, absolute na lokasyon. Pangalawa, relatibong lokasyon. At pag pinag-uusapan ng relatibong lokasyon, laging dalawa yon. It's either anyong tubig, which is insular, at anyong lupa, which is vicinal. Okay? So, pag na-encounter nyo yan dyan sa module ninyo, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng vicinal at alam nyo na kung anong ibig sabihin ng insular. Okay? So, balik tayo sa mga salik ng, sa mga tema ng lokasyon. Dito naman tayo sa lugar. Ano ba yung lugar? Ano ba ang kahulugan ng lugar? Okay? Sabi dito, ang lugar ay tumutukoy sa katangiang natatangi sa isang pook. Meaning to say, pag sinabi nating lugar, meron siyang specific o unique na katangian na hindi mo makikita sa ibang lugar. Halimbawa, sa Baguio, ano ba ang natatangi sa Baguio na wala sa ibang lugar? Okay? Tama, yung klima niya, malamig sa Baguio. Halos sa buong taon, no, sa lahat ng buwan, sa buong taon, malamig ang klima sa Baguio. Kumpara mo sa atin sa NCR. Okay? Sa inyo pala sa NCR, nasa Region 4 pala ako. Okay? So, ibig sabihin ng lugar, meron siyang specific o unique na katangian na hindi mo makikita sa ibang lugar. Okay? Ngayon, may mga paraan kung paano mo matutukoy ang isang lugar. Ano ba yung nagbibigay sa kanya ng katangiang unique? Number 1 is yung katangian ng kinaroroonan. So sabi dyan, katangian ng kinaroroonan ng isang lugar ay tumutukoy sa natatanging katangian ng isang lugar, kabilang dito ang klima, anyong lupa, at likas na yaman. O halimbawa, sa Bohol, ano ba ang natatanging katangian ng Bohol? Yes, meron siyang chocolate hills. Wala ka namang makikita sa Pilipinas na meron siyang chocolate hills o yung mga borol. So, walang ganun. Sa kanila lang. Ano pa? Anyong lupa yon, di ba? Kanina binanggit na natin yung Baguio, sa klima. Likas na yaman naman halimbawa, sa Romblon. Ano ba ang meron sa Romblon? Okay, ang Romblon ay maraming mina ng marble. So hindi sa lahat ng dako ng ating bansa ay may mina ng marble. Okay? So yun yung sinasabi nating lugar at natatangi ang isang lugar na yon ay makikilala natin dahil sa katangian ng kanyang kinaroroonan. Maaari din naman nating makilala ang isang lugar sa katangian ng mga taong naninirahan doon. Okay, ano naman yon? Katangian ng mga taong naninirahan. Nakapaloob dito ang natatanging katangian ng mga taong naninirahan sa isang lugar tulad ng wika, relihiyon, kultura, dami ng tao at sistemang politikal. Okay, so pag-usapan muna natin yung wika. Halimbawa, pinagsama-sama sa isang lugar, makikita mo ang isang matutukoy mo ang isang lugar sa pamamagitan ng wika ng mga taong nakatira doon. Okay? Halimbawa, sa Ilocos, pupunta ka doon. Anong wika nila? Ilocano, di ba? Pag pumunta ka sa Bisaya, bihira ka naman makakita ng Ilocano doon. Maliban na lang doon sa mga taong siguro nakapangasawa ng Bisaya, doon na tumira, pero marunong mga dati silang Ilocano. So, ganun yun. Pero, ibig sabihin, makikilala mo ang isang lugar dahil sa wika ng mga tao. Pwede rin naman dahil sa relihiyon. For example, sa Mindanao, di ba? Pag pumunta ka doon, nandun ang maraming Muslim. Okay? So, yun. Sa kultura naman, halimbawa sa kultura, let's say, ang mga Inchek. Ang mga Inchek ay may kakaibang kultura na hindi natin makikita sa kultura ng iba. Diba? Yung paggamit nila ng chopstick, di ba? Pagkahilig nila sa noodles. Okay? So, bihira tayo makakita niyan sa ibang lugar. So, matutukoy natin ang katangian ng isang lugar, kumbaga, dahil sa katangian ng mga tao
naninirahan doon at kung ano yung lokasyon ng kanyang lugar. Okay? So punta naman tayo dun sa rehiyon. Ang mga lugar ay pinagsama-sama sa isang rehiyon, 'di ba? So halimbawa, tayo sa NCR, yung mga lugar natin ay common na magkakaparehas tayo ng siguro trabaho, okay? Ano pa, maaring sa pamumuhay natin, magkakapareho ang isang rehiyon. Isa sa NCR. Okay? So, yung mga lugar, yung bawat lugar, pinagsama-sama sa isang rehiyon. Bakit kaya? Ano ba ang ibig sabihin ng rehiyon? Okay, dito sa bandang kaliwa, ang rehiyon ay bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural. So, ibig sabihin pala, yung mga lugar na magkakapatulad ang katangiang pisikal o katangiang kultural ay pinagsama-sama para bumuo ng isang rehiyon. Pero anong dahilan? So narito ang mga dahilan at saka batayan kung bakit naghati-hati o hinati-hati ang isang lugar. Katulad natin sa Pilipinas, lahat all in all tayo ay merong 17 na rehiyon. Okay? So mga dahilan. Anong mga dahilan bakit hinati-hati ang isang bansa sa bawat rehiyon o maging ang ating daigdig? Kahit sa Asia, hinati-hati ang Asia sa iba't ibang rehiyon. So mapapansin natin, ito ang mga dahilan. Number 1, mapadali ang pamamahala. So yun pala, syempre nga naman, pag masyadong malaki ang iyong nasasakupan, mahirap pamahalaan. And then, para mapadali ang pagbibigay ng serbisyo sa mga tao. Syempre, tawag natin dito, gusto natin mabigyan lahat ng mga pangangailangan ng tao. So kahit sinong leader, gusto niya na maabot niya lahat ng mga tao sa abot ng kanyang mga kakaya. Pero sa sobrang laki o lawak ng kanyang nasasakupan, hindi niya yun magagawa ng maayos. Kaya naman, mabuti na lang na hinati-hati ito sa bawat rehiyon. Anong batayan? Ito yung kinalalagyan at heograpiya, sabi natin. Yan yung tinatawag nating katangiang pisikal. Yung kinalalagyan niya at saka yung heograpiya niya. And then, naging batayan din ang pagkakatulad ng pangangailangan, pangkabuhayan at panglipunan. So, dahil nga, dapat siguro, pinagsama-sama, alangan namang isama mo yung rehiyon ng mga magsasaka dun sa rehiyon ng mga mangingisda. Siyempre, bihirang mangyari yun, pero ibig sabihin may mga bahagi tayo sa isang bansa na karamihan ay mga mangingisda lang dahil ang kanilang heograpiya ay malapit sa dagat. At yung ibang rehiyon naman ay pagsasaka. So para mabigyan natin sila ng serbisyo, okay? Mapadali ang pagbibigay ng serbisyo sa kanila. So pinagsama-sama sila sa isang rehiyon ayon sa kanilang pangangailangan. Pwede rin namang ayon sa kanilang dialekto. Halimbawa, sa mga Bisaya, sa Visayas region, alangan naman isama mo doon ang mga Ilocano. Hindi sila nagkaintindihan. So iba rin ang rehiyon ng mga Ilocano, iba rin ang rehiyon ng mga Bisaya, iba rin ang mga rehiyon ng Sabacano, at iba rin naman ang rehiyon ng mga Muslim. Di ba? So yun, ang mga batayan at mga dahilan kung bakit ang isang bansa o ang isang kontinente gaya ng Asia ay hinati-hati sa rehiyon. So, tingnan natin. Kanina sabi natin ang batayan ng paghahati ay nahahati sa dalawa. Katangiang pisikal at katangiang kultural. So, katangiang pisikal, ito yung tumutukoy sa natatanging katangian ng isang lugar o maging ng isang rehiyon, kabilang dito ang anyong lupa at ang anyong tubig. So, mamaya tatalakayin natin kung ano ibig sabihin yan. Katangiang kultural naman, ito yung natatanging katangian ng isang lugar o maging ng isang rehiyon, kabilang ang wika, relihiyon, paniniwala, uri ng pananamit at iba pa. Okay? So, tingnan natin yung halimbawa para mas mahigit nating maiintindihan. Ang Region 1 o Ilocos Region ay binubuo ng 4 na probinsya, 9 na lungsod, 116 na mga munisipalidad. Okay? So, ito ay probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. Ano ang common sa kanila?
So pag tiningnan natin dito sa bahaging tiningnan natin sa bahaging so dito sa may bandang taas. So sabi diyan, bulubundukin at maburol, malawak na kapatagan. So ibig sabihin pare-parehas sila ng katangiang pisikal. Marami sa kanila ay bulubundukin at maburol. So yung lokasyon at topografiya ang naging dahilan kung bakit sila pinagsama-sama sa isang rehiyon, maliban sa siyempre, karamihan ng mga tao dyan ay nagsasalita ng iisang o pangunahing dialekto nila ay Ilocano. So, yun ang sinasabi nating batayan ng paghahati-hati ng bawat rehiyon. Okay, so sa NCR naman, kung ikukumpara natin ang NCR, siyempre, magkakapareha din halos ang trabaho ng mga tao. Di ba? Karamihan sa atin dati ay mga factory workers kasi nandyan ang mga malalaking pabrika noon, panahon na yon. And then, syempre, sistema ng transportasyon, meron din. So, parang pinagsama-sama yung mga sa isang lugar, yung medyo may advance o medyo maunlad ng konti kumpara mo sa mga probinsya. Okay? So, naunawaan na natin yung lokasyon. Ba't ayaw nang bumalik? Ayaw nang bumalik. So, balik tayo sa tema ng heograpiya. So, naunawaan na natin yung lokasyon. Ito yung eksakto at pwede rin namang relatibong lokasyon. Naunawaan na natin yung lugar. Ibig sabihin, ito yung mga katangian ng isang lugar o isang pook na pinagsama-sama sa isang rehiyon batay sa katangiang pisikal at katangiang kultural. Okay? So, dito naman sa paggalaw, tingnan natin yung paggalaw. Ano ba ibig sabihin ng paggalaw? Ito yung paglipat ng mga tao mula sa kinagusnang lugar patungo sa ibang lugar. Kabilang din dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. Siyempre, kapag halimbawa, sa hindi sinasadyang pagkakataon, from NCR, pumunta ka sa ibang lugar, let's say sa probinsya. So, hindi lamang ikaw na tao ang lumipat, 'di ba? Parang lumipat din pati mga likas na pangyayari kasi maiiba yung environment mo. Ngayon, ang tanong, sino mag-a-adjust? Ikaw ba o yung environment? Siyempre, ikaw. So, pinag-aaralan din natin o pinag-aaralan din ng heograpiya yung paggalaw ng mga tao kasi siyempre, nakadepende, lagi niyong tandaan ito, nakadepende sa heograpiya ang kabuhayan ng tao. Ibig sabihin, nakadepende ang kabuhayan ng tao base sa kanyang kinaroroonan. Kaya pinag-aaralan natin yan kasi siyempre dapat malaman natin ang karakteristik ng mga taong yan at paano sila mag-a-adjust just in case magkaroon ng paggalaw o paglipat ng lugar. So, sabi natin kanina, binabase ng tao ang kanyang kabuhayan base sa kanyang o ibinabatay ng tao ang kanyang kabuhayan base sa kanyang kinaroroonan. Yun yung tinatawag nating interaksyon ng tao at ng kapaligiran. So, kailangan makipag-interact tayo, kailangan mag-adjust tayo base sa ating kinaroroonan. Halimbawa, bigyan ko kayo ng magandang example dyan. No? Dito, katulad yan, kapaligiran bilang pinagkukunan ng yaman ng tao, gayon din naman ang pakikiayon ng tao sa pagbabagong nagaganap sa kanyang kapaligiran. Di ba? Pinag-usapan natin kanina yung paggalaw. Siyempre, pag gumalaw ka o lumipat ka ng lugar mula dun sa kinagisnan mo patungo dun sa bago mong lugar, magkakaroon ng mga pagbabago sa iyong kapaligiran. So, kailangan ikaw bilang tao, nakakapag-adjust ka. Let's say, for example, sabi natin, di ba, ibinabase ng tao ang kanyang kabuhayan depende sa kanyang kinaroroonan. So, kung ano ba ang hanap buhay ng mga taong malapit sa dagat? Siyempre, pangingisda.
Ano naman ang hanap buhay ng mga taong malapit sa kapatagan? Ay di siyempre magsasaka. Ngayon, halimbawa, si magsasaka nakapangasawa ng taga malapit sa dagat, saan siya magsasaka doon? Ipipilit niya ba yung sarili niya maging magsasaka? Siyempre hindi. Ibabatay niya ngayon yung buhay niya o yung kanyang kabuhayan, depende kung ano ang nasaan siya. 'Di ba? Ay, magsasaka na siya ngayon. Di kailangan matuto siyang mangisda. Okay? Kung gayon din naman kabaliktaran, kung halimbawa ang isang mangingisda ay nalipat sa kapatagan, ay alangan namang huli siya ng isda doon. Meron din naman. Pero ibig sabihin, mag-iiba na yung kanyang uri ng pamumuhay o ng kanyang kabuhayan kapag lumipat ka ng ibang lugar. Diba? So, kailangan makiayon ang tao sa pagbabagong nagaganap sa kanyang kapaligiran. Okay? Halimbawa, ang isang magsasaka ay nalipat sa NCR. O, saan ka magsasaka sa NCR? Good luck sa'yo, taniman mo mga bato. Diba? Yun ang ibig sabihin natin ng interaksyon ng tao at kapaligiran. So, bakit natin yan pinag-aaralan? Siyempre, para malaman natin yung karakteristik ng bawat tao at kung paano siya makakapag-adjust. Kasi, tandaan natin sa kasaysayan o sa kahit na anong aspeto ng ating kasaysayan, ang pinakamahalagang sangkap nito ay ang siyempre mga tao. Kaya kailangan din nating pag-aralan yan. So hindi lamang katangiang pisikal, katangiang pisikal ng ating daigdig ang focus ng ating ng heograpiya, kundi pati na rin yung mga taong naninirahan dun sa mundo, siyempre. Dahil sila ang mga ngalaga, sila ang sumisira, 'di ba, ng kapaligiran o ng ating daigdig. Okay? So, naintindihan na yung iba't ibang mga tema ng heograpiya. So, punta naman tayo this time sa mga saklaw. Okay? So, puntahan natin yung mga saklaw. So, ito naman yung mga sub. Kumbaga, focus din ng mas pinaliliit lang na mga paksain para lalo nating higit na unawaan ang heograpiya. So saklaw pala ng heograpiya, so saklaw ng pag-aaral ng heograpiya, yung mga anyong lupa at anyong tubig, alam na natin yan. Simula grade 3, pinag-aaralan nyo na yan. Okay? Mga likas na yaman. So halimbawa, katulad ng sinabi natin kanina, yung marble, ayan, kung nakikita nyo sa picture, soil, coal, plants, oceans, lahat ng uri ng likas na yaman, anyong lupa na galing sa anyong lupa at anyong tubig. Okay? Now, pinag-aaralan din, saklaw din ng heograpiya ang plants and animals. Bakit naman kaya? Ano naman kaya ang kinalaman nun? Ay may anyong lupa at anyong tubig na. Kasi 'di ba, ang bawat lugar, sabi nga natin, may natatangi sa kanyang lugar. May natatangi siyang katangian. Kasama ron ang flora and fauna o ang plants and animals. Kasi pag tiningnan mo, 'di ba? Halimbawa, iba ang coral reefs ng Philippines sa coral reefs ng Australia. Tingnan niyo na lang sa Discovery Channel para malaman niyo kung nagsasabi ba ako ng totoo. So, base sa mga ocean geographer natin, so sabi nila, magkakaiba rin pala ang mga coral reefs ng iba't ibang mga lugar. So, isa yan sa mga flora and fauna, plants and animals. Meron din namang, halimbawa, meron tayong tinatawag na mga tropical plants na hindi pwedeng mabuhay sa mga malalamig na lugar. Meron din namang mga meron din namang mga halaman at mga hayop na hindi nabubuhay sa mainit, di ba? Kaya nga tayo walang dolphin. Bihira lang tayo magkaroon ng dolphin. Kasi syempre sila ay mas pabor sa kanila yung medyo malamig ang tubig. Di kaya mga sea lion, di ba?
Okay, so pasensya na kayo. Maingay ang tuta ko. Okay, so pinag-aaralan din natin ang iba't ibang saklaw na ang saklaw pa rin ang heograpiya, ang klima at panahon. So binigyan ko kayo ng sa klima at panahon naman, ito ay base naman sa depende sa mga linyang latitude ng ating kung makikita nyo may mga linyang latitude ang ating globo. Ito yun, no? Yung mga linyang pahiga. Yan ang bawat linya ay sumisimbolo ng klima, okay? At panahon. Halimbawa, kapag ka ikaw ay malapit o mga bansang nandun sa Ecuador o yung 0 degree latitude, sila yung mga nakakaranas, sila yung mga bansa na nakakaranas ng matinding init. Halos sa buong taon nila ay mainit. Pero kapag habang lumalayo ka sa Ecuador, pataas man yan o pababa, lumalamig naman ang klima. Okay? So, yun. And then, syempre, yung distribution at interaction ng tao base sa ating kapaligiran, tinalakay na natin yan kanina. So, nakadepende, palagi niyong tandaan, nakadepende ang kabuhayan ng tao base sa kanyang kinaroroonan. Okay? So yun ang pinaka ano natin diyan. Yun ang pinaka punto natin sa pag-aaral natin ng heograpiya. So tinatalakay natin sa kabuuan ng heograpiya ang lokasyon, lugar, rehiyon, paggalaw ng tao, maging ang interaksyon ng tao, kasama na ang mga anyong lupa, anyong tubig, okay, flora and fauna, kasama na rin ang klima at panahon, and then mga likas na yaman na meron tayo sa ating daigdig. So lahat yun ay cover o pinagtutuunan ng pansin ng pag-aaral ng heograpiya. Okay? So, I think dito magwawakas ang ating aralin. Sana mayroon kayong natutunan at masagot ninyo ang inyong mga gawain sa inyong module. Okay, once again, good afternoon. Good morning pala, good morning, good afternoon, good evening. Bahala kung anumang oras nyo pinanonood ng video ito. Okay, thank you so much. Bye-bye.